Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, good morning sa inyong lahat mga Lodi. Dahil maaga ngayon tayo mag-update Webes ng morning. Ayan, medyo maaga-aga tayo ngayon mga idol. Kasi tinapos ko na yung mga gawain ko kahapon. Alam nyo naman hindi tayo nakapag-update kagabi. Dahil medyo na busy talaga. Kahit na kung gustuin ko mag-update, wala, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Nantok na ako. Sabi ko nga papahinga lang ako ng konti Tapos mag-update na ako. Kaya lang wala na, nakatulog na ako mga idol. Di na kinaya ng katawan tao ko. Sabi ko tulog na ako, bukas na lang. So ayan mga idol, bawi tayo ngayon mga Lodi, no? So may mga malulupit tayong news ngayon. Mga idol, ang lupit ng diskarte nila pang Game of Thrones tactics. Strategy ng mga ng mga malulupit mga idol. So ayan wala na tayong hindi ko na rin ma-access yung sa browser yung ating crypto exchange. Pero na-access ko pa siya sa ating dito sa ating Opera mga Lodi at syempre sa cellphone, which is naging good thing pa yung sa cellphone. Alam niyo kung bakit? Kasi na-explore ko yung sa cellphone, taragis ang dami pa lang malulupit doon, malulupit na mga pwedeng makita doon sa cellphone, no, sa Bitget. Sa mga idol ito kung magda-download kayo ng sa Google app ng Bitget, gamitin niyo yung code na MRRF. MRRF, ayan. Magkakaroon kayo diyan ng mga bonus, mga loads, no? Download niyo sa Google app na Play Store, sa Play Store pala. Pag gusto niyo lang naman, pero kung ayaw niyo, wala nang problema mga idol, no? Kasi kung magganon din kayo, mas maganda, may mga bonus na kayo. Di yun lang. May code doon, tatanungin kayo, MRRF. Ayan, pwede yun mga loads. No? So ito na, magpupunta na tayo sa ating market. So sabi ko nga sa inyo kahapon, ayun yung nakaraan, di ba? Yung kahapon ng umaga, hindi ko alam kung nakapag-update ba ako kahapon. Nakalimutan ko na. Basta alam ko hindi ako nakapag-update kagabi. Di ba sabi ko nga mga idol, yung dating niyang resistance ay yung magiging support niya. Di ba? Nagkatotoo mga idol. Dito siya ngayon sa guhit na yun maglalaro. Ayan bago siya umangat. Ayun yung sinabi natin noong nakaraan, 'di ba? So ayan na nga mga idol, no, nangyari na po. So eto mga idol, tignan natin kung ano yung meron mamayang 8:30 PM. So magiging volatile dahil meron tayong unemployment claims mamaya. No, kapag naging negative to o positive, gagalaw ang market. Mga idol, 8:30 PM, no, sa mga mag-scalping diyan, ito yung parang inaabangan nila mga loads, no? Kasi may higing malikot dito. Pwede dyan. At syempre, tignan natin yung ating hours ng crypto bubble, which is consolidation. Uptrend tayo, kasi kahit sa day, yung day natin, goods na goods. Pati sa hours natin, goods na goods din yan. Mga idol. So, very, 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 very good. Makaka-recover na kaya tayo, mga loads. No? So, bago tayo mag-start ng news, alam nyo na, palike ng ating video. Syempre, isang pindot lang yan, mga idol. Habang nanonood, wala naman kayo effort yan, pipindutin nyo lang yung like, diba? Tapos check nyo kung hindi kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, no? Click nyo yung notification bell, no? That's the combo. So ayan at syempre sobrang shoutout sa mga sumusuporta sa channel natin using super thanks and membership. Saludo sa inyong lahat mga idol, no? So ito na nga mga loads, nakita nyo ba tong pinost na to? Top VPNs that Filipino can use. Nako, patay tayo dyan. Biglang nag-promote ng VPN. Mga idol. Dalawang senaryo yung nakita ko dito pagkabasa ko Ganito, di ba? Nag-iinom. Ano lang to ano ko lang to mga idol, no? Naglalaro lang to sa aking kaisipan. Mapaglarong isip lang to. Hindi to totoo. No, hindi to totoo. Kumbaga, halimbawa ganito, no? Yung SEC. Nag-uusap sila, paano ba yan? Hindi na binana natin yung Binance, di pa rin tayo ginamit, di pa rin tayo in-appreciate ng mga tao. Tapos yung isa, ba natin lahat ng mga foreign exchange? No, para wala silang choice, tayo lang yung gamitin. Hindi. Pwede, no? Sige, ba natin. Ngayon, yung mga VPN, ito yung mga superhero. Ito yung unang senaryo, superhero to. Mga idol, no? Sila yung mga nag-aabang, tutulungan namin yung mga traders ng Pilipinas. Once na binanyan, kami ang tutulong sa kanila using our VPNs, no? Hindi sila magaganto, hindi sila magagamit nila yung kanilang mga foreign exchange, no? So binan ngayon, sabay litaw ngayon tong mga to.
Mga idol, oh, sa mga gustong gumamit ng VPN dyan, ito, binabasa ko lang to mga idol sa YGG Alert to hindi ko to pinopromote. Binabasa lang natin, sabi, yan, sa mga ganito, ganyan, mga ganyan, gumamit na kayo ng VPN para ma-access nyo ang inyong mga foreign exchange. So, parang naging superhero ngayon yung mga VPN, mga idol, no, na site. No? Ayun yung unang senaryo. Pangalawang senaryo, ganito. Ito yung pang Game of Thrones level shit na to. Nangyari ganito. Nagkainuman ngayon itong mga to, no? Yung mismong sec, tsaka yung mga nagkita sila sa bar. No, alam nyo, ano kayang gagawin natin, no? Kasi hindi tayo na-appreciate ng mga ng mga traders sa Pilipinas eh. Diba? Sabi nung wala na yan, nagbinan nga namin yung Binance, tsaka hindi pa rin kami ginamit eh. Kahit naiban natin yung mga foreign exchange, di pa rin tayo gagamitin. Kasi wala tayo. Hindi sila nagagandahan sa service natin, no? Ganun na lang. Hindi sila nagagandahan sa service natin, no? Di ba? Wala, huwag na nating iban yan, yaan nyo na, wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Gagawa ng paraan yung mga Pinoy, tapos nakaisip ngayon yung, hindi, ganito na lang, kasi ganun din sa amin eh. Dito sa Pilipinas, konti lang din gumagamit sa amin sa VPN. Ganito na lang, iban nyo. Sabi niya, hindi na, wala rin mangyayari. Hindi, iban nyo. Pag binan nyo, saka natin ipopromote kami ngayon, bibigyan namin kayo ng, bibigyan namin kayo. Kapag dumami mga gumamit ng VPN, syempre parehas tayo nagtagumpay. Hindi man kayo nagtagumpay sa good service nyo. Maraming gumamit ng VPN, di meron din kayo, di ba? So, yun na, ban nyo na para gamitin kami. So, ito na. Ayun yung pangalawang senaryo. Kalaban din pala yung VPN. No? Sila pala yung utak ng lahat. Kaya nila pinaban din para gamitin sila. Oh. Ano sa tingin nyo yung tama? Mga idol, pero lang yan katang isip lang yan mga lodi, no, ni Kishi Berohan. Kilala niyo ba si Kishi Berohan? Nanonood ng JoJo's Bizarre Adventure. Ayan. Siya yung manga doon na nagsusulat ng mga istorya. So ayan, katang isip lang yan mga idol, no, yun totoo. Pero ito na nga, dito na tayo eh. So, makakatulong man o hindi, dahil nandiyan na yan mga lods, tignan nyo, nandito rin yung mga price nila monthly. Ayan, no? So, ayan. So, hindi ko pa kasi nare-review kung ano yung maganda dito, mga idol, no? Which is, okay din siguro mag-avail, if ever. Pero, i-review ko na lang, mga lods, no? Ngayon, kapag ni-review ko, sasabihin ko sa inyo kung ano yung magandang pwedeng gamitin siguro na sabay-sabay tayo. Parang alam niyo yun, pag nagtanong kayo, mas tatanong nyo sa akin, ganito lang pala yan, ganito yan, ganyan, kasi ginagamit na natin, ganun. No, so, pero kung gusto niyo na mag-advance, kayo nangunang-una na kayo mag-apply, okay lang, wala namang problema, mga idol. No? So, sa atin, gusto ko sana munang i-review, kasi kakaano ko lang talaga, kakakita ko lang ng news na to. Naisip ko tuloy, sige, aralin ko tong mga to, para kung sakaling may magtanong sa akin kung ano yung magandang gamitin, pwede nating i-suggest, ganun, no? I-suggest. O, yun lang yun, no? So, ayan, ayun yung dito sa ating VPN, ang galing, no? No, grabe talaga ang mga Pinoy, mga lodi. Kung totoo yung mga next level shit na strategy nila. Tapos pagdating dito, GSIS on 1.1 billion plus investment. Alam nyo mga lodi, nakita ko na to. Hindi ko na sana banggitin to eh. Kaya lang, basahin na natin ha. Government is down over 60% on its investment. 60%. Dinaig nyo pa kami. Senator Lisa Ontiveros is calling out the decision-making of suspended GSIS President Vic Veloso. The senator noted how government officials are discouraged from gambling in casino, but somehow the GSIS managed to invest in the biggest online casino. Naku, ito si Kalbo, nag-invest pala to sa online casino at natalo ng 60%. GSIS invested 1 billion of member savings into DigiPlus at over 60 per share last June 2025. In less than 2 months, the share price dropped to under 23. Charagis yan. So, nag-invest ata siya sa Plus. Ano ba yung Plus?
No, check nga natin. Ano ba to? Wala eh. Wala, hindi ko alam kung saan siya nag-invest. Pero baka nga sa ano to, sa mga online coins, mga idol, no? So, siguro 60 pesos yung bili niya isa hanggang bumaba ng 23 pesos. O, ayan. Sabi dito. Ayan na, paurong talaga, bansa talaga tayo, mga idol. Ayoko na basahin yung mga ganito. Mga alas, wala tayong mababasang puro negative talaga yung mga comments pagdating sa atin. Nanood nga ako ng kahapon eh. Habang nagpapahinga ako, pinanood ko yung Senate hearing ba yun? Tama ba? Alam nyo, nakita ko yung mga mahuhusay magsalita doon, mga lods. Wala akong sasabihin sa inyo na hindi ko alam Pero sa tingin ko yung mga kung sa patalinuhan lang talaga, ang mga magigilas na nakita ko doon, si Marcoleta, si Chis Escudero, si Alan, Peter Cayetano, yung tatlo lang na yun. Ayun yung mga sa tingin ko talaga na may bilang ng mga senador, mga lods. The rest wala pa ako nakikita. Silang tatlo lang yung nakita ko magilas kagabi. Sa ano lang sa diskusyonan lang na yun doon ako bumase, mga idol. Ang galing nila. Lalo na si Cheese, no? Ang ano niya magsalita, parang professional. Ang layo sa akin. Ganun. So, ayan. Tapos, eto naman, mga Lodi. Alam niyo yung airdrop ng Cardano, no? So, ito na, mga nag-aabang. Nag-announce sila kahapon, eh. May mga something pa sila na interview, no? Kaya lang, nung nakita ko yung site, tinignan ko yung tutorial kung paano i-claim. Ganito yun. I-claim mo lang siya dito. Pagka-click ko, toink. So, ibig sabihin, mukhang negative tayo. At mukhang yung bansa natin, hindi ko alam kung doon yun, mga idol, Pero, may nagtag sa akin si Alvin ata, no? Si Kevin ata, Alvin tuloy. Si Kevin Alopio ata nagano sa akin, nagtag. Ito na nga, idol, wala tayo. Cannot be reached. Di ko alam kung bakit. So, okay lang. Di ko naman inaasahan. Kumbaga, natuwa lang ako nung in-announce ni Charles Hoskinson. Pero hindi ko naman inaasahan na talagang magkaka-airdrop ako dun, mga idol. Although matagal na ako may hawak ng XRP, mga loans, no? Okay lang. Hindi natin alam. Kaya sabi nila may mga date pa daw Baka raw hindi pa ngayon yung date na pwede mo siyang i-claim. May mga ganun. Pero parang aasa ka lang dun, mga lods. No? Pero kung dumating man yun, di goods. Pero wag na tayo masyadong umasa dun para hindi tayo masaktan, mga idol. No? So, ayan. Punta na tayo sa ating trending news sa government o sa ni Trump. No? Ayan. Sabi ni Trump dito, President, mukhang magbabati ulit yung dalawa na to. Away bati President Trump says he thinks Elon Musk is a good person. I think he had a bad moment. A really bad moment. But he's a good person. Sabi niya, mga idol. No? So, sa madaling salita, parang sinabi ni Trump, minalas lang minalas lang si Elon. Pero mabait siya, kaya lang malas Ganun talaga ang buhay. No, kaya nga dito, may nakita ako dito ko ba nakita yun? Ito. Ay, hindi yan. Na nag-apply sila ng AI sa ChatGPT. $1 per AI. Nakalimutan na, wala kasi. Pero sige, mamaya na to, mga lords. No? So, ayan. Ngayon yung isa. Tapos, President Trump officially announced $600 billion Apple investment plan to bring manufacturing facilities to US. O, ayan, mga lodi. Alam nyo ba yung istorya ng Apple? Mga idol, kung sino gumagawa ng mga cellphone natin, mga idol, na Apple, nako, matindi-tinding kontrobersya yan. Panoorin niyo si Ricky Gervais. Yung sinabi niya yan sa kanyang sa Golden Globe Awards na kinagulat ng marami na binulgar niya yung ginagawa ng Apple. Pero kung ililipat sa US, goods. Pero ang mangyayari diyan, mababawasan yung kita ng Apple. Mga idol, sa tingin ko. Kasi alam ko ginagawa yun sa ibang lugar mga lods At malulupit yung ginagamit nilang tao dyan, mga lods. China to allow launch of its crypto stablecoin. Ito na nga yung China.
Dahil dito yan mga lods, no? BRICS to discuss joint response to President Trump tariff. So, nag-uusap na yung BRICS kasi yari na ano tayo kay Trump kasi yung India pinatawan niya ng 25%, no? Kahapon yata. So, ang laki ng binibigay na tariff sa kanila ni Trump, mga idol, no? So, nag-uusap na sila kung ano yung mga gagawin nila. Ano ba yung mga BRICS na yan, no? Brazil, Russia, India, China, tsaka South Africa. So, sila yung mga balak na i-ditch yung dollar. So, yun na nga, mga loads, no? Alam nyo naman yung China, mas gusto nila gamitin yung kanilang, alam ko gagawa sila ng stable coin. Kaya nga, yung yuan na ata yung gagamitin, hindi ako sure mga loads, no? Ayan, no? First, Dubai officially approves first crypto option license, no? Ayan, so ito na lang last. President Trump signed executive order imposing an additional 25 tariff on India for buying sanction Russia oil. Ayan mga loads, no? Nagalit si Trump. Diyan pala kayo bumibili, bahala ka dyan. So ito pala yon mga lodi. Hindi pala nawala. China is in FOMO mode as it rushes to launch yuan-backed stablecoin. Ayun. Driven by fear of capital flight and growing pressure from US dollar peg tokens. Here's why it matters. JD and Ant Group are lobbying Beijing to approve offshore yuan tokens for trade and payments as a direct counter to dollar stablecoin. Regulators warn stablecoins could trigger outflows and weaken China capital controls. No? Hong Kong will issue a limited number of licenses for B2B bank-to-bank atayan use backed by full reserve and strict compliance, mga idol, no? So yung binabalak nila, parang alam niyo naman na ano na ngayon, parang nagiging in ngayon yung stablecoin mga idol, no? So nagpasa nga ng batas yung sila Trump sa Genius Act, 'di ba? Para sa stablecoin. So parang naiisip din China, parang okay yun gayahin natin yun. 'Di ba? Kaya lang maraming mangyayari, no? Hindi nila alam kung magiging positive yan sa kanila o makakaapekto, no? Regulators warns stablecoin can trigger outflows and weaken China's capital controls. So ayan, hindi nila alam. So hintayin natin kung ano mangyayari, mga idol, no? Sa Genius Act kasi pwede ka talaga ng mga dun, stablecoin gumawa. Ayun, ang sarap. Ito. Naku, mabigat to mga idol, no? Sipin nyo, 42 banks are blocking Ripple's banking license. Grabe, 42 banks. Ganun sila katindi, no? The BPI, representing 42 major US banks, has filed objections to Ripple's banking license application. Members include JP Morgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, and Goldman Sachs, and others, no? Hindi ko alam kung legit to kasi alam ko yung Bank of America partner yan ng Ripple, mga lods. Pero ang nakita ko dito, saan na ba yun? Eto, natuwa ako dito Sabi niya dito, 42 banks trying to stop one company. Sounds like Ripple's already winning. Sabi ng idol, no? Sabi, Ripple banking license bid is running straight into a wall of legacy resistance. US banks. US banks fear disintermediation and loss of core pre-revenue if Ripple gains direct access to Fed rails. Short term, this regulatory showdown injects uncertainty, slightly weighing on XRP price on a chain participation. Want a deeper dive into the motives and the macro impact? If Ripple breaks through and secures the license, expect a big sentiment price surge as the market prices in real-world utility and institutional validation. But delays or outright rejections could keep XRP range-bound with eyes glued to a macro and regulatory headlines. Diba? So sa akin mga idol, ang tindi nung nangyayari ngayon. Pero sa akin wala na to parang diversion lang to mga lord sa akin, no? Mangyayari yan mga lodi. Walang magagawa yung mga yan. Parang ang reason yan naku, yari tayo pag
nakapasa yung Ripple dyan. No? Mababawasan tayo. Malaki ang mawawala sa atin. Parang ganun. No? Sabi dito ni Paul Atkins, under my leadership, the SEC is committed to providing clear guidance on the application of the federal securities laws to emerging technologies and financial activities. Today, STAP's statement on liquid staking is a significant step forward in clarifying the STAP's view about crypto asset activities that do not fall within the SEC's jurisdiction. I am pleased that the SEC Project Crypto Initiative is already producing result for the American people. Alam niyo si Paul Atkins, mga idol, sabi nga is parang sobrang kabaliktaran siya ni Gary Gensler. Dahil siya talagang iniisip niya na gumanda, maayos, no, at makatulong, no, yung ating SEC sa crypto talaga, no, na gusto naman din ng Pangulong Trump, no. Si Gary Gensler, wala, baliktad mga lods, no. So, ito na, sa akin na yung kaso ng SEC, ito kasi meron din tayong news doon pero mamaya na yun. Pero ano na to, malinaw na to mga idol no, na pro crypto rin to si Paul Atkins. No, hindi siya katulad ni Gary Gensler na talagang bilan, kalaban yun no. GBBC member Ripple has partnered with UAE-based Control Alt to assist the Dubai Land Department's real estate tokenization project. Control Alt will utilize Ripple custody infrastructure to preserve tokenized title deeds on the XRP ledger, making Ripple's first custody partner in the region. Mga idol, no? Sabi nga dito ni Darius Ellis, this is what real utility looks like, no? Tokenized real estate meets regulated custody on the XRP ledger, not theory but infrastructure in action. So talagang sobrang mga lodi, kung titignan lang natin yung Ripple, yung XRP ledger, talagang kung siya napakagandang technology, parang ganun, no? Na pwedeng gamitin ng lahat. Ripple is no longer just building for banks. It's becoming the backbone for global asset digitalization. Dubai understand the assignment. Who's next, no? So yung buti pa yung Dubai, no? Alam na nila na yung Ripple is talagang the future, kumbaga, mga idol, no? So sabi dito ni Coach JB, Coach JB to sasalita na to. President wants get into crypto, secure your future. In a bold move, the US President urged citizens to embrace digital asset with XRP front and center. Alam nyo, saan kayo nakakita na presidente na yung nagsasabi, no, na i-embrace nyo yung digital asset? Ngayon lang nangyari yun sa panahon ni Trump, mga idol. The message is clear. Wealth is shifting. Don't get left behind. Magpapalit na tayo, no? Sabi nga nila, no, yung financial system natin is magbabago na. Kaya ang sinasabi ni President embrace niyo yung digital asset, 'di ba? Kasi diyan tayo papunta. Hindi tayo pabalik, no? Diyan tayo papunta. So, sa tingin nyo, hindi papasa yung Ripple bilang bangko kung ganito yung isip ng presidente na gusto niya maging digital talaga lahat, mga idol, o talagang kumbaga ini-embrace niya yung digital system, digital asset, 'di ba? So, kahit na may mga tumutol dyan, di natin alam, no? Pero, ako, wala, sa tingin ko, goods na goods yan O, isipin nyo UAE, di ba? South Korea, eto pa, Japan. Japan's 214 billion SBI holdings has filed to launch BTC and XRP ETFs, mga idol, no? So, XRP ETF in Japan, sabi, that's real global demand showing up, sabi, mga idol, no? Grabe, no? Talagang ina-adapt na nila XRP. Sabi dito, Nate Gracie says, he's on a record believing, nako, nabigat pa to, isa pa to, believing BlackRock will file for a spot XRP ETF soon. We're getting closer to the finish line. Alam niyo yung mga pwedeng maging catalyst ng XRP, isa na to, no? Yung BlackRock pag-apply ng ETF, yung kaso matapos, yung mga ETF
maaprobahan. Ang dami nag-apply ng ETF sa XRP, mga lods. Sila ata pinakamarami na nag-apply ng mga institution Ang tanong, ba't mag-apply mga institution dun sa XRP kung walang bilang yung XRP? Bakit sila yung pinakamarami nag-apply na XRP ETF na company, na institution? Bakit sa kanila pinakamadami? Kung wala silang, kung yung tama yung sinasabi ng mga maxi na wala namin gumagamit dyan, keme-keme. Bakit sa kanila? Doon pa lang makikita mo na mga idol di ba? XRP is printing like it hears the ETF bell, sabi. Ito, XRP SEC case nears end game. So, alam nyo, Coin Bureau pa nag-post niya na, mga idol yung Coin Bureau, tandaan nyo, medyo negative sa XRP to. Maraming ng mga nakaraan na news natin, medyo hindi nila, nagpa-FUD ata sila sa XRP. Kasi parang mga Bitcoin ata yung may-ari ng page na to, Bitcoin Maxi. Pero nung sila nag-post sila nito Ripple has dropped its appeals and paid the 125 million fine. Pro XRP lawyer says SEC will likely dismiss its own appeal before August 15. No? A final vote may come in the SEC's August 7 closed door meeting. So ngayon yun, mga idol. How impactful will this be on XRP? Sa tingin nyo, mga idol, once na ma-drop yung punyemas na punyemas na ano na yan, na kaso na yan. Ano mangyayari? Ano may impact niyan sa XRP? No? Nako, hindi ko sure kasi yung nangyayari na yan yung parang inisip na, yung ganitong moment pag nangyari, magiging malaking epekto sa ganitong coins. Tapos nung nangyari, wala naman naging epekto. Ganun pa rin. So ngayon, hindi na tayo mag-expect ng malaki. Pero once na dumating yan, at lumipad at nagkaroon ng malaking epekto, doon na lang tayo magsi-celebrate. 'Di ba? At least hindi tayo nag-expect ng malaki. Kung mababa man 'yun ang mangyari, okay, hindi man kumilos, okay lang. Hindi tayo masasaktan, 'di ba, mga idol? So ganun, no? Isa pa 'to, mga idol, CME Group, mga lodi, kilala, mabigat din 'yan, mga lods, no? CME Group. Tas pinost nila 'to, 'di ba? XRP is 400 to 500 times faster than Bitcoin. 30 to 40 times faster than Ethereum. Plus lower, more predictable fees. Mga idol, imagine Bitcoin, Ethereum, lumipad sila ng talagang mga sword. Lalo na yung Bitcoin, lumipad siya from something na ganitong price hanggang 100,000 na ano yung ginagawa, mga idol, no? Ano yung utility niya? Kayo na magsabi. Kumpara ngayon sa XRP na napakaganda ng utility, mga idol. Sa tingin nyo yung price niya ngayon, deserve niya ba yan? O kailangan niyang, di ba? Kayo mga lods, di ba? At first I thought that was exaggerated. Ethereum payments take 12 seconds, right? But then I remember block time equals finality. Ethereum finality can take 1 to 2 minutes. XRP locks in 3 to 5 seconds. That speed plus certainty is why XRP is being taken seriously for global payments infrastructure, not just hype, mga idol. Kasi kung ikaw, bangko, o kung institusyon ka, o kung ano ka man, syempre mas gusto mo yung mabilis at mababa ang fees. Hindi ka tulad ng matagal ka maghihintay tas ang mahal pa. 'Di ba? Parang ganun yun, mga idol. Parang ang nangyari niyan, MetaMask kumpara mo sa Ronin Network dati. Dati magbibili ka ng Axie, di ba? Dahil mo pandadaanan ng tagal, MetaMask pa, turugan niya, ang mahal ng fees. Tapos bigla nung lumabas yung Ronin Network, Ronin Wallet, bilis na lang, tapos ang baba pa ng fees 'Di ba? So doon na nawala lahat ng mga nag-Axie na wala sa MetaMask yun, napunta lahat sa Ronin. 'Di ba? Ganun yun No. The narrative is shifting from speculations to institutional adoption. XRP is being evaluated as infrastructure. So, ayan mga CME Group pa ang nag-post niyan. Mga idol, di ba? Antindi niyan, mga lods. So, ayan. Grabe mga news natin, mga lods, no?
So, dito, check nga natin kung may bagong post yung YGG. PH NFT artist Henlo, fully sold out, 10,000 collection. Wow! Magkano ang kanyang kinita dyan, mga Lodi, no? So, ang galing ni Idol. Local artist natin to, mga Lods, ha? Alam ko meron tayong local artist dito na nagko-comment sa atin, si RTC Cool. Kumusta ka na, Idol? Inspired by Solana co-founder Anatoly Yakobenko. Recent comment on NFTs and memes. Digital Slap launched as a pre-mint by a Bleeber platform. A pre-mint is where NFT collectors only have to pay for the gas fee for minting the NFT. Collectors have been actively trading the NFT on major marketplaces such as OpenSea and Magic Eden. Digital Slap has a trading volume of over 250 Ethereum, approximately 12 million pesos. Big win for local NFT artists. Mabuhay ka, Henlo. Mabuhay si Henlo, mga idol, no? Tindi niya. Di ba? Congrats sa'yo, idol, ha? Eto, ano ba to? Wala ba tayong Bitpinas? Bitpinas tayo. Ano bang bago dito? As of 5 p.m. today, Globe has now blocked website of lahat na, pati Converge, eh. Wala na, mga Lods. Pero wala yan, mga Lods. Sa akin, goods nga. Pero ito, tanong ko sa inyo, mga idol. Gusto nyo ba aralin ko to? O search natin kung ano yung maganda dito? Kasi sabi dito sa mga comment section, baka ang next, iba nila yung mga VPN. Pero hindi ko sure kung kaya nila iba yun, ha? Kasi VPN yun, eh. Hindi ko alam, ha? Pero kung tayo man, titingin dito, pwede ko itong aralin. Tapos isasuggest ko lang kung ano yung sa tingin kong mas okay. No? Yung, kumbaga yung gagamitin ko din. Ganun. Tapos, lahat tayo, sabay-sabay gagamit. Parang ganun. Kumbaga, pag nagka-problema, kunyari, halimbawa lang, ha? Itong Nord, ginamit natin. Kasi na-suggest ko sa inyo. So, dalawa na tayo gumagamit. So, kung sino man yung naggumamit din, pwede kayo magtanong sa akin kung ano mga pwedeng gawin, o may ganyan, yung ganun. Kasi kung halimbawa, ito yung ginamit ko, tapos ginamit nyo to, tapos nagtatanong kayo sa akin tungkol dito, di ko masasagot. Ganun lang din, di ba? So, gusto nyo bang aralin natin to, mga Lods? Pwede naman, eh. Pwede to, mga idol. Na-check natin. Lahat sila. Re-reviewin ko yung mga magagandang mga, ang tawag dito. Malay nyo, may mga magagandang ano dyan. Tawag dun, benefits or something. So, check na lang natin. So, ayun. Sa ngayon, mga idol, ito muna ang news natin ngayong umaga. Mga idol, sana enjoy nyo. Mamaya mag-update ulit tayo, mga idol, no? Gabi. For sure. Tapos naman na yung ginagawa ko. Kahapon kasi, ang daming ginawa. May tumawag pa sa amin. Pumunta pa dito. Ang daming... Basta. Di na ako nakapag-record. So, ayun, mga idol. No? Mamayang gabi, hopefully, makapag-ano tayo, update ulit tayo. So, ayun. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. At sa mga wala pang... hindi, oo nga pala, no? Sa mga gustong mag-crypto exchange dyan, gagamitin nyo yung code ko na lang kapag sa cellphone, no? MRRF. Ayan, sa Bitget. Kita-kits, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp. Wala pa si Boy WhatsApp. Pinasa school pa. Kita-kits, mga idol.